kaklase ko po sa elementarya, si Lisa Araneta. Lisa, you were born and you were raised in a Catholic school. Bakit parang wala kayong mga Diyos ngayon? Si Bess Veluz ito. Ka-Eric, nandiyan ka ha? Hello, Ka-Eric. Ito ang aking ginawang poster. Kasi baka sabihin na naman nila, nagpabayad tayo. Hindi po. Umiyak ako at nag-depress ako ng several days. Kaya hindi kami nakapag-Bible study. At nasa anak nito, ibalik si Tatay Rodrigo Duterte. At ako bilang impeachment. Okay yan! Okay. Dito naman partner, meron tayo mga kapatid na galing sa Cebu. But I have to tell ICC, we are also victims of NPA, drug addicts. It's not a one-way victim of drugs. Okay? Hindi lang EJK, maraming biktima ng pang-abuso ng mga drug addict, pusher, at mga terorista. Ay, tama! Duterte! Duterte! Oh, partner! Partner, meron tayo dito mga bagong dating natin galing ng Cebu. Okay, ang mensahe nila? Mensahe niyo po, sir. Mahirap na buhay ngayon, hindi pwedeng magkabaya. Kailangan tumayo. Lahat na pwedeng gawin natin. Hindi pwedeng nasa bahay lang tayo. Pwedeng lumabas tayo. Ipakita natin yung suporta natin. Kasi hindi tayo Pilipino na walang kwenta. Lahat na pinaghirapan natin, kailangan ipaglaban natin. Yes! Duterte! Oh, partner, meron ako dito. Representative ng OFW. Ha? Ako po si JJ Aceto from the OFW Global Movement for Empowerment. Dugot pawis ang pinuhunan namin para kay Tatay Digong para manalo siya. Dahil naniniwala kami sa pagbabago. Tunay na pagbabago. Pero ngayon, nasayang ang mga taxes, remittances namin. Dahil ating pala ang gobyerno natin! Kay Pangulong Duterte. Ilang kate? Alam nyo, mga kababayan, sinabihan po tayo dito na huwag po tayo magsasalita ng hindi maganda dahil baka may mga nakapaligid na mga pulis na handang dakpil ang lalaban. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kayong mga pulis na naandyan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Torre. Alam ninyo na abusado na ang gobyerno ito. Kung hanggang ngayon, nagbubulag-bulagan pa kayo, anong tawag sa inyo? Traitor sa bayan na ito. Tandaan nyo mga kababayan, mga pulis, kayo ang kakausapin ko ngayon. Sinasabi nila na hindi applicable yung Article 59. Mali po yun. Bakit? Ginamit nila ang Article 7 para ulihin si Pangulong Duterte. Hindi pa pwede sundin ang isang article, yung isa hindi. Kahit ang Biblia sinabi yan. Tandaan nyo sa James 2 verse 10, basahin nyo. Sundin mo man ang lahat pero may mamiss kang isa. Guilty ka sa lahat. Ang ginawa kay Pangulong Duterte ay labag sa ating batas. Kinidnap nyo ang aming Pangulo. Susubukan ko lang to the international media. This is not about Duterte and Marcos. This is not about America, US, Japan. No! This is about humanity.
konstitusyon. Ito ang ginagawa namin ngayon. Ang aming damdamin ay ilalabas dahil mali ang ginawa ng gobyerno ito sa isang Pilipino. Nakita niyo si tatay kagabi? Kung hindi ka natutulog doon, hindi ka Pilipino. Ang dami kong napanood mga kababayan, hindi mo sila political, pero nakita nila yun, nagdudurog sila. Bakit? Ang isang Pilipino nakaupo sa puti. Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba malaya ang Pilipinas? Bakit Amerikano puti ang umuusig sa ating Pangulo? Hindi kami nagagalit kung gusto nyo usigin sa korte ng Pilipinas. Yan ang tama, due process yan eh. Pero puti, hindi kami papayag dyan. Mali po yan. Alam niyo po, yan ang ginawa sa KOJC. Marami sa atin ang hindi masyado pang naniwala nun. Baka naman, hindi tuloy-tuloy ito. Hanggang kinulong si Pastor Kibuloy, inusik ng mga maling warrant. Tapos sinunod nila si Pangulong Duterte. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo mga Pilipinong tulog pa. Kailan kayo gigising pag may mangyari na kay Pangulong Duterte? Kung may mangyari na kay BP Sara, ikulong din siya. Kailan kayo magigising? Kaya mga kababayan, nananawagan po ako sa inyo, imulat natin ang mata ng mga kababayan natin. Dahil ako naniniwala sa iba't ibang parte ng probinsya, nag-isip na po sila. Kaya mga kababayan, ngayong araw ito, meron na ako isang tatawagin. Itong tao na to, doon pasasalamat sa Luneta, ay pino. Bakit? Nakinig siya kay Pangulong Duterte na wag iboto ang bakan. Alam niyo po, bago mag-eleksyon ng 2022, 3 beses po ako pinatawag ni Pangulong Duterte, nag-uusap na kay kwentuhan. At tinanong ko sa kanya kung sino ba talaga ang gusto niya maging susunod na Pangulo. Paulit-ulit na sinasabi, ayaw niya kay Marcos, ayaw niya. Pero alam ko na mabigat ang laban. Bakit nandun yung anak niya? Alam ko, maraming magagalit sa amin pag hindi kami nag-Marcos. Pero kami po ay nasa community din. Ilang beses po kami nakapunta sa bahay niya. Pero nakinig po kami kay Pangulong. Magpapapicture lang ako, ha? Okay lang ba? Okay lang ba? Okay lang ba? Sa mga hindi pa nagpapapicture, ako muna. So yan guys, ang daming tao, no? Ang galing mga kaibigan, habang hinihintay natin isa sa mga pinakamagaling na banda sa buong Pilipinas. Mga kapatid ko yan. So guys, pababa kami doon sa mga hindi pa nagbigay ng kanilang heartfelt na mensahe. Pupuntahan namin kayo. Alam mo ba, Dax, kanina, habang nasa likod tayo, may lumapit sa akin at sinabi, i-acknowledge din naman natin ang presence ng ating mga magigiting na OFW. Nandito din sila. Ang ating mga OFW, ang ating mga bayani, na talagang yung iba umuwi pa dito. Maraming salamat. Tapos i-welcome ko rin, again, na-welcome ko kanina pero wala pa siya, si Tatay Rani Ludovica, nandito rin. Tatay! Tatay Rani! And of course, we would like to acknowledge, dumating na po ngayon si Attorney Salvador Manelo! Kung saan ako nagpalitrato, yung iba wala.
Okay, maging seryoso tayo. Dahil habang nag-ayos pa ang ating mga kasama, bababa tayo ulit at hingi tayo ng mga mensahe. Lalo na sa mga OFWs natin. Pero bago ang lahat, partner, gusto lang po namin ulit i-remind ang lahat na panatilihin po nating ligtas, payapa ang ating pagtitipon ngayon. Totoo. So lahat po ng mga tao na nandito po sa gilid at nandito sa yung mga nasa dulo po, panatilihin po natin na kayo po ay payapa po dyan. Hindi po na po tayo masiksikan para po makapagsama-sama po tayo ng Tama. maayos. Wala pong tulakan. Siyempre, mainit pa rin ang panahon. So, wag po tayong magkumpul-kumpulan para at Okay. least na tayo makahinga ng maayos. Yes, at tayo dyan, bababa na nga tayo, partner. Dahil, Ito na nga ako eh. ay siya na ba, nawala na pala siya? Nandito na ako. Oo. Ako na magtatanong dito sa mga friends natin dito. Ayan, tingnan mo naman, Dax, kung ano ang mensahe ng ating mga OFW. Okay, meron tayong mga kaibigan na gustong ipa-verify ang kanilang natanggap sa social media. Okay, pero bago yan, mensahe ng mga kasama ko sa Christ Yoke Ministry. Oh, Tita Tess, this is your chance to speak. Ayun ang mga media natin. Makibaka, wag matakot! Original UP Diliman, Makibaka Group. Pero iniwanan ko na po ang komunista ganyan, NPA. Born again Christian. Gawa ko po ito, ako ay 72 years old. Tumulong po ako na iboto si Bongbong Marcos. Kaklase ko po sa elementarya, si Lisa Araneta. Lisa, you were born and you were raised in a Catholic school. Bakit parang wala kayong mga Diyos ngayon? Si Tess Belus ito. Ka-Eric, nandiyan ka ha? Hello, Ka-Eric. Ito, ang aking ginawang poster. Kasi baka sabihin na naman nila, nagpabayad tayo. Hindi po. Umiyak ako at depressed ako ng several days. Kaya hindi kami nakapag-Bible study. At nasa hanap ito, si Balik, si Tatay Rodrigo Duterte, at ako bilang impeach. Okay yan. Okay. Dito naman, partner, meron tayo mga kapatid na galing sa Cebu. But I have to tell ICC, we are also victims of NPA, drug addicts. It's not a one-way victim of drugs. Okay? Hindi lang EJK, maraming biktima ng pang-abuso ng mga drug addict, pusher, at mga terorista. Ayun, tama! Duterte! Duterte! Oh, partner! Partner, meron tayo dito mga bagong dating natin galing ng Cebu. Okay, ano ang mensahe nila? Mensahe niyo po, sir. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi pwedeng magkabaya. Kailangan tumayo. Lahat na pwedeng gawin natin. Hindi pwedeng nasa bahay lang tayo. Pwedeng lumabas tayo. Ipakita natin yung suporta natin. Kasi hindi tayo Pilipino na walang kwenta. Lahat na pinaghirapan natin, kailangan ipaglaban natin. Yes! Duterte! Oh, partner, meron ako dito representative ng OFW. Ha? Ako po si JJ Aceto from the OFW Global Movement for Empowerment. Dugot pawis ang pinuhunan namin para kay Tatay Digong para manalo siya. Dahil naniniwala kami sa pagbabago. Tunay na pagbabago. Pero ngayon, nasayang ang mga taxes remittances namin. Dahil ating pala ang gobyerno namin! Ibalik niyo si Tatay Digong kung ayaw niyo na bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas! Duterte! Partner! Ayan, partner, meron din tayo dito. Hi, Dito po ang
Miss Celia from TikTok community. Yeah, actually, I'm part of those debaters for